Banta po ng mas malawak na kilos protesta at tigil pasada ang ilang transport groups matapos nga pong ipagpaliban ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagpapatupad sana ng fare hike ngayong araw. Ayon po sa Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOP, magpupulong sila ng mga grupo ng operators ng jeep, bus, truck at TNVS drivers para po mapag-usapan ang susunod nilang hakbang. Hindi daw katanggap-tanggap na ipinagkait pa sa kanila ang piso hanggang 2 pisong taas pasahe sa kabila po ng labis na pagsipa ng produktong petrolyo. Batid naman daw nila na kapakanan ng mga mananakay ang isinaalang-alang ng Pangulo. Pero hindi raw po pwede na pabayaan din ng gobyerno ang mga tsoper, lalo't hindi rin sapat ang mga ayuda. Sa ngayon po iaabot sa 800 pesos hanggang 1,200 pesos ang nawawalang kita sa mga tsoper kada araw dahil sa sobrang mahal ng krudo. Ayon naman po sa grupong Pasang Mazda, hindi malabong mauwi sa malawakang tigil pasadang mangyayari kung hindi sila papansinin ng ating gobyerno. Nakakalungkot na parang hindi desisyon ng tamang tao itong nangyari sa amin. Hindi bali sana kung hindi kami taxpayer eh. 24/7 po taxpayer po kami. Itong ayuda na ito parang lollipop lang. Na pag umiyak yung bata, bigyan mo na lollipop, titigil na. Kung ako po, Sir Ted, ang tatanungin mong personal, sa edad ko na ito, babalik ko uli ako sa kalye. Upang ipadama, iparandam, at ipaalam na talagang nalulungkot kami at hindi ho karapat dapat na bawiin sapagkat yung dinagdag na 2 piso, Sir Ted, Ma'am DJ, kulang pa rin po yan sa itinaas. Ang gusto lamang namin kahit paano makabawas gastos. Yan nga po ang sunurang tinig ng Nina Ginoong Orlando Marquez ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOP at Obet Marty ng grupong Pasang Mazda. Samantala mga kapatid, aprobado na ng Kongreso ang hiling na emergency powers ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. para masuspindi po ang excise tax sa produktong petrolyo. Ito'y para kaltasan po di kaya'y suspindihin ang excise tax na nakapatong nga sa petrolyo. Dahil po dyan, iaakyat na ang panukala sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong araw para tuluyang maisabatas ito. Pero kahit sumampa na sa higit $100 kada bariles ang presyo ng Dubai crude, sinabi po ng Pangulong Marcos Jr. na hindi pa rin siya tiyak kung kailan niya planong gamitin ang emergency powers. Nakadepende raw ito sa magiging presyohan ng krudo sa merkado. Sa iba pang balita, naglabas naman ng bagong pahayag ang kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay po sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Ayon sa kanila, hindi magbabago ang kanilang posisyon. May fundamental defect o malaking depekto raw ang reklamo laban sa bise. Nakabase raw ito sa mga konklusyon, spekulasyon at naratibong walang pinag-aangklahan na ultimate facts. Ang giit pa nila, hindi daw dapat umikot sa politika ang proseso kundi sa saligang batas at rules o sa saligang batas, sa rules at sa matibay na ebidensya. Naghain naman po si Senate President Tito Soto ng panukala para lusawin na o maisawala na pong bisa ang oil deregulation law. Kung maisabatas, maibabalik po sa gobyerno ang otoridad na i-regulate ang presyo ng langis sa bansa. Duda daw kasi si Soto kung sapat lang ba talagang itinaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kinwestiyon din niya ang pagtaas ng presyo ng supply na binili natin bago pa man po pumutok ang sigalot sa Middle East. Kaya naman kailangan daw ng transparency at uniformity sa pricing po nito. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.